I saw si Secretary John Vic Remulla, kasama pa niya si Ronald Llamas, isa pang personalidad na hindi ko masyadong kilala. Na parang tuwan-tuwa sila nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa kamatayan at yung ni Yusek Cabral at yung resulta ng kanilang investigasyon. Sinasabi nga na ito ay blunt force trauma. Isa pang medyo hindi tama dito ay yung pagkakatanong kay Claire Castro sa Malacanang sa kanyang recent press briefing. Tinatanong siya kung ano ang pahayag ng Pangulo, ano ang masasabi ng Malacanang tungkol dito sa kamatayan ni Yusek Cabral. Ang sabi lang niya, well, condolence. Ano? At tinanong siya kung anong gagawin, kung may utos ba para imbestigahan. Ang sabi niya, well, hindi na kailangan utusan kasi automatic dapat nilang gawin yun. Paano kung hindi nga yun talaga si Yusek Cabral? Paano kung ito ay pareho ng kaso ni Mary Ann Maslog na nagkunwaring patay para siya ay makatakas sa Amerika? Naglabas na po ng official na pahayag ang DILG ukol dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral. At sinasabi nga nila na blunt force trauma ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Is this a surprise? Of course not. Nahulog ka sa bangin. Yan talaga magiging cause of death. But is there something that we need to see or discuss about the way that Malacanang reacted and how DILG is coming up with this supposed findings sa investigation? Ito po muli si Attorney Mike Operario. Pag-usapan po natin yan sa araw na ito. Recently, I saw si Secretary John Vic Remulla, kasama pa niya si Ronald Llamas, isa pang personalidad na hindi ko masyadong kilala. Na parang tuwan-tuwa sila nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa kamatayan at yung ni Yusek Cabral at yung resulta ng kanilang investigasyon. Sinasabi nga na ito ay blunt force trauma. Na for someone who died supposedly na bahagi ng gabinete at kasama nila ng mga ilang panahon din, pero parang business as usual ito sa kanila. Isa pang medyo hindi tama dito ay yung pagkakatanong kay Claire Castro sa Malacanang sa kanyang recent press briefing. Tinatanong siya kung ano ang pahayag ng Pangulo, ano ang masasabi ng Malacanang tungkol dito sa kamatayan ni Yusek Cabral. Ang sabi lang niya, well, condolence. Ano? At tinanong siya kung anong gagawin, kung may utos ba para imbestigahan. Ang sabi niya, well, hindi na kailangan utusan kasi automatic dapat nilang gawin yon. Yan ang tinatawag natin na nonchalant response na dito sa napaka-importanting issue na ito, considering that Yusek Cabral is a material witness dito sa kontrobersiya sa flood control. And si John Vic Remulla, sa kanyang pahayag, sinasabi niya, wala silang nakikitang foul play. So that would mean that either it is an accidental death or di kaya ay nag-suicide itong si Yusek Cabral and that someone killing her ay out of the picture. Pagamat ganito ang statement, umugong ng mga ilang araw na ang spekulasyon ng mga tao. Paano kung hindi nga yun talaga si Yusek Cabral? Paano kung ito ay pareho ng kaso ni Mary Ann Maslog na nagkunwaring patay para siya ay makatakas sa Amerika? At pinagtatawanan ito ngayon ng mga kagaya nila Ronald Llamas sa conspiracy theorists daw. But it is not a remote possibility. Remember, Mary Ann Maslog was even used by Malacanang against si Alice Go, nung hinahanap daw nila si Alice Go at isa sa mga nag-negotiate para sumuko itong si Alice Go sa kanila or malocate nila itong si Alice Go. They were using dead people. Well, so this is nothing new. So kaya hindi ito parang spekulasyon ng mga walang alam o mga baliw. This has happened. This even in the watch of Malacanang, ginamit nila ang isang tao na kagaya ni Mary Ann Maslog. So masisisi ba natin yung mga taong bayan na mag-speculate ng ganito? Pero sa umpisa pa lang, hindi ko na masyadong kinukonsidera na baka magkaroon ng substitution ng katawan, gaya ng kay Maslog. Although gusto ko nga sana nung gumawa ng video, I was thinking about it. Sabi ko parang mahirap yatang gawin yun because it is too complicated na gawin iyon at this time. Because kung ako ang maaapektuhan ng testimonya ni Yusek Cabral,
Why do I need to bring her somewhere in the United States or anywhere else in the world? Bakit kailangan ko pa siyang itago, mag-stage pa ako ng death, para ipalabasin po kunyari namatay na siya? That's too complicated. The easier way will just be to get her out of the way. And I had my own theories. And mind you, these are all the theories. Because itong lugar na pinuntahan ni Yuse Cabral, hindi lang niya minsan pinuntahan. This is not a random place. According to the driver, nandun sila ng umaga, tapos bumalik pa sila ng hapon. So it appears that this place is a very specific place. It is not random. It is a very particular place na gustong puntahan ni Yuse Cabral. So bakit niya pupuntahan ito? It's either meron itong sentimental value sa kanya or it brings up sentimental memories kaya gusto yung puntahan, or could this be a rendezvous point? Ito ba ay tagpuan, lugar ng tagpuan? What if someone promised Yuse Cabral na they will do something about her situation? They will stage a death, they will take her out of the country, and she no longer testify. And she will live a long and happy life after this. And what if Yuse Cabral took up the offer and waited for that particular place? But what if this person who made this offer to Yuse Cabral suddenly decided na hindi na stage death ang gagawin, kundi actual death? Because this is easier. Mas madali ito para sa kanila. Because with her gone, wala ka nang aalagaan. Yuse Cabral out of the way, her testimony will be out of the way. The revelation of Congressman Leviste recently, na sinasabi niya na posible sanang maging witness si Yuse Cabral, or state witness, because she wanted to be a state witness, ay isa pang karagdagang bagay na dapat nating ikonsidera. Because if she has already signified her intention to be a state witness, then she is already a threat to the powers that be. O yung may mga kinalaman dito talagang malaki, the big fish involved in this controversy. If Yuse Cabral speaks up and tells everything that she knows, somebody high up is gonna go to jail. It may lead up all the way to Malacanang. Ayan ang posibleng magiging content ng kanyang revelation. At according to Congressman Leviste, it is possible that she wanted to be a state witness. At ang kinasasama ng loob ni Yuse Cabral is that she was not allowed or was not invited to be a state witness. Now, kung nag-signify siya ng intention to be a state witness, it's not impossible na yung mga tao na mas malalaki na involved dito sa nakawan na ito ay nalaman kung ano ang plano ni Yuse Cabral. With all of this considered, my gut feel is that her death is not accidental or that it's not even suicide. My gut feel is that she was silenced. Pero tayong lahat, patuloy tayong magmamasid. Patuloy tayong makikilahok sa diskurso na ito. Huwag po kayong bibitaw. Mga kababayan, we are nearing the end of this unfortunate event in our history. Isang karimari-marim na yugto ng ating kasaysayan. Pero sa ating pong paglahok, sa ating pong pakikialam, at pagsali sa diskurso dito sa sitwasyon ng ating bayan, patuloy po tayong magsipag-aral. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.